Bayan ng Pugadlawin na napapaligiran ng makapal na kagubatan at mga bulubundukin, tila umiiyak sa kalungkutan. Buhay na buhay ang mga alamat ng mga aswang. Sa bawat kaluskos ng dahon at bawat malamig na hangin, hatid nito ang mga kwento ng takot, ng mga nilalang na sumisipsip ng dugo, nag-aanyong ibon at nagtatago sa kadiliman. Mga tauhan, Mateo, 25 taong gulang. Si Mateo ay may matipuno at matikas na pangangatawan, bunga ng mga taong ginugol niya sa pagsasanay bilang mandirigma. Siya ay may kayumanging balat na sunog sa araw dahil sa kanyang madalas na pagtatrabaho sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon, habang ang kanyang buhok ay itim at bahagyang kulot na madalas niyang itinatali sa likod upang hindi makaabala sa labanan. May piklat siya sa kanyang kanang pisngi, tanda ng isang lumang labanan na nagpatibay ng kanyang tapang at kakayahan. Si Mateo ay matapang at palaban, ngunit may malambot na puso lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya ay isang taong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng iba, lalo na pala kay Lyra, ang babaeng kanyang pinakamamahal. Bagaman siya ay isang mahusay na mandirigma, mayroon din siyang malaking respeto sa mga sinaunang tradisyon at pamahiin na natutunan niya sa kanyang lolo, si Mang Ambo. Siya ay mapagkakatiwalaan, tapat at laging inuuna ang kapakanan ng kanyang bayan bago ang kanyang sarili. Lyra, edad 23 taong gulang. Si Lyra ay isang napakagandang dalaga na may mahaba at tuwid na buhok na kulay itim, na tila alon ng karagatan kapag ito'y sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng batis na nagpapakita ng kabutihan at tapang sa kabila ng kanyang masilang anyo. Mayroon siyang mapuputing balat na kontrastado ng kanyang mapulang labi. Siya ay may payat ngunit mayuming pangangatawan na sumasailalim sa kanyang malambot ngunit matatag na pagkatao. Si Lyra ay mapagmahal, mabait at may matibay na prinsipyo. Magamang lumaki sa isang mayamang pamilya, hindi siya naging maramot o mapang mataas. Sa halip, mas pinili niya maging malapit sa mga taon sa kanilang bayan, lalo na kay Mateo na kanyang matalik na kaibigan at kasintahan. Siya ay matalino at may malalim na pangunawa sa kalikasan at sa mga tao. Sa kabila ng kanyang kalagayan, handa siyang lumaban para sa kanyang minamahal at upang mapanatili ang kapayapaan ng kanilang bayan. Mang Ambo, 70 taong gulang. Si Mang Ambo ay isang matandang baluktot na ang likod at ang kamay na bakas ng mga taon ng panggagamot at paggawa ng orasyon. Siya ay may puting buhok na halos umabot na sa kanyang balikat, at ang kanyang balat ay kulubot at maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim na parang mga balon ng karunungan at ang kanyang boses ay mabagal ngunit puno ng otoridad. Bilang isang mangkukulam at albularyo, si Mang Ambo ay kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga sinaunang tradisyon at mahika. Siya ang gabay ni Mateo mula pa noong pagkabata at siya ang nagturo sa binata ng mga orasyon, agimat at lahat ng kailangan upang makipaglaban sa mga aswang. Sa kabila ng kanyang edad na natiling matalas ang kanyang isipan at matibay ang kanyang pananampalataya, siya ay maalalahanin at laging iniisip ang kapakanan ng kanyang apo at buong bayan. Kapitan Isagani, 50 taong gulang. Si Kapitan Isagani ay isang matikas at patipunong lalaki. May mataas na dingding at malalim na boses na nagbigay sa kanya ng otoridad bilang pinuno ng bayan. Siya ay may maitim na buhok na bahagya nagiging kulay abo sa mga gilid at ang mga matang tila laging nagmamasid. Ang kanyang mukha ay palaging seryoso at bihirang ngumiti na nagpapakita ng kanyang pagiging malupit at walang awa. Sa likod ng kanyang imahe bilang pinuno ng bayan, si Kapitan Isagani ay isang traidor at makasariling tao. Siya ang lihim ng pinuno ng kapatiran ng itim na buwan, isang grupong nagtataguyod ng kasamaan at kasunduan sa mga aswang. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang bayan at manatili sa nasa posisyon. Siya ay tuso, manipulado at handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Kahit na ang ibig sabihin ay pagbibinta ng kaluluwa ng bayan sa mga aswang.
Aling Talya, 60 taong gulang. Si Aling Talya ay isang matandang babae na payat at kulubot ang balat na parang pinagsama ang oras at hirap. Siya ay may mahabang puting buhok na kadalasang nakatirintas at nakaipit sa likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng sikreto at karunungan na para bang may alam siya na hindi kayang maunawaan ng karamihan. Si Aling Talya ay isang matandang tagapayo at pag-alaga ng mga lihim ng bayan. Kilala siya bilang isang tagalabas, ngunit sa totoo ay isa siyang matalino at mapag-alagang tao na may malalim na kaalaman sa kasaysayan ng Pugad Lawin. Siya ang unang nagbigay babala kay Mateo tungkol sa mga nangyayari sa bayan at naging bahagi ng kanilang pangkat upang sumpuin ang kasamaan. Sa Aling Talya ay may maalam sa mga orasyon at ritual na magagamit laban sa mga aswang, ngunit higit sa lahat, siya ay may malasakit sa bayan at handang magturo sa lahat ng kanyang nalalaman upang magpatuloy ang laban para sa kabutihan. Lando, 26 taong gulang. Si Lando ay isang matangkad at makisig na lalaki na may kayumangging balat at may agilang mga mata. Ang kanyang buhok ay maikli at maitim na palagi siyang maayos manamit. Sa unang tingin, siya ay mukhang mapagkakatiwalaan at kagalang-galang. Sa kabila ng kanyang anyo na mabait at kaaya-aya, si Lando ay isang taong puno ng inggit at puot, lalo na kay Mateo. Matagal na niyang iniibig si Lyra, ngunit sa pagkatanggi ng dalaga, ang kanyang pagmamahalan na palitan ng galit. Sumali siya sa kapatiran ng itim na buwan upang makuha ang kapangyarihan at kanyang palagay ang pagmamahal ni Lyra. Siya ay manipulatibo at tuso. Gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang nais, kahit pa ito'y nangangahulugang pagtatraidol sa kanyang kaibigan at bayan. Si Lab. Bilang isang aswang, si Silab ay may kakayahang magpalit anyo, ngunit sa kanyang likas na anyo, siya ay isang matandang hukluban na may mga matalim na kuko at malalim na mga mata na nagliliyab ng pula. Ang kanyang katawan ay baluktot at puno ng peklat at ang kanyang boses ay mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Si Silab ang pinuno ng mga aswang at ang pangunahing antagonista sa kwentong ito. Siya ay isang malupit at walang awang nilalang na naglalayong palakasin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipagsapwatan sa mga sakim na tao tulad ni Kapitan Isagani. Si Silab ay matalino at bihasa sa itim na mahika na nagbigay sa kanyang kakayahan manipulahin ang mga tao at magdulot ng takot sa buong bayan. Para kay Mateo, isang binatang mandirigma, ang mga alamat na ito ay higit pa sa takot. Ito ay ang kanyang kapalaran. Si Mateo ay isang ulilang lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo, si Mang Ambo. Si Mang Ambo ay isang mangkukulam, kilala bilang albularyong tigulang. Siya ang kinukonsulta ng mga tao kapag may sakit, sumpa o gustong malaman ang kapalaran. Sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo, natuto si Mateo ng mga sinaunang orasyon, agimat at ang sining ng pakikipaglaban gamit ang espada. Habang lumalaki si Mateo, naging matalik niyang kaibigan si Lyra, isang maganda at mabait na dalaga na anak ng mayamang pamilya sa Pugad Lawin. Lyra ay hindi lamang kaibigan ni Mateo. Siya rin ang babaeng kanyang minamahal mula sa pagkabata. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang samahan, may mga lihim na nagkukubli sa ilalim ng mapayapang bayan. Isang gabi, habang naglalakad si Mateo at Lyra sa tabing ilog, narinig nila ang isang kakaibang huni mula sa kagubatan. Mateo, may narinig ka ba? Parang tumatawag, parang may umiiyak. Tanong ni Lyra habang kumapit ng mahigpit kay Mateo. Naramdaman ng dalaga ang kakaibang lamig na tila bumabalot sa kanilang paligid. Dapat ipag-alala, Lyra. Nandito ako. Tugon ni Mateo. Ngunit sa loob niya ay ramdam niya ang bigat ng hangin, parang may dalang sumpa. Sa pag-uwi nila, nakasalubong nila si Aling Talya, isang matandang nag-iisa sa gilid ng bayan. Mag-ingat
Kayo mga bata, ang dilim ng kagubatan ay hindi na gaya ng dati. May mga nilalang bumabangon sa ilalim ng buwan. Babala ng matanda. Sa mga sumunod na araw, unti-unting kumalat ang balita sa bayan. May mga nawawalang bata at may mga bakas ng dugo sa mga tahanang na papasok tuwing hating gabi. Ang mga tao ay nababalot na sa takot at walang makapagpaliwanag sa mga nangyayari. Hanggang sa isang gabi, habang si Mateo ay nagbabantay sa labas ng kanilang bahay, nakita niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa bubong. Ang nilalang ay mabilis. May papak at mapupulang mata na tumititig sa kanya bago ito lumipad palayo. Kinabukasan, pinatawag si Mateo ni Kapitan Isagani, ang pinuno ng bayan. Mateo, ikaw na lamang ang pag-asa namin. Ikaw ang pinakamabisa sa pakikipaglaban at alam naming may kaalaman ka na maaaring gamitin laban sa mga aswang. Kailangan pangunahan mo ang pangkat na tutugis sa kanila. Bagaman mabigat ang hamon, tinanggap ni Mateo dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, lalo na kay Lira. Binuo niya ang isang pangkat na kinabibilangan ng kanyang mga kababata, sina Digo at Ramon, mga bihasang mga ngaso. Nagsimula silang maghanap ng mga bakas, sinuyod ang bawat sulok ng kagubatan. Sa bawat hakbang, nararamdaman nilang parang pinagmamasdan sila ng mga mata mula sa dilim. Isang gabi, habang nagpapahinga ang kanilang pangkat sa ilalim ng isang malaking puno, nawala si Ramon. Biglang sumigaw ang kanilang kasama mula sa kakahuyan. Mateo! Tulong! Dali-daling tumakbo si Mateo at Digo. Sinundan ang sigaw. Sa pagdating nila, nakita nilang si Ramon ay nasa ilalim ng isang nilalang na kalahating baboy at kalahating tao. Ang nilalang ay sumisipsip ng dugo mula sa liig ni Ramon. Mga aswang! Sigaw ni Digo habang nag-aangat ng kanyang bolo. Gamit ang tabak ng may dasal, sinalubong ni Mateo ang nilalang. Sumiklab ang isang madugong laban. Sa bawat hampas ng espada ni Mateo, bumabangga ang pangil at kuko ng aswang. Bawat galaw ay punong-puno ng galit at sigaw. Ngunit sa huli, napatay ni Mateo ang nilalang. Ngunit huli na, wala nang buhay si Ramon, ang kanilang kaibigan na naging biktima ng kasamaan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas maingat ang pangkat ni Mateo. Patuloy nilang sinundan ang bakas hanggang sa makarating sila sa isang lumang kuweba na sinasabing pugad ng mga aswang. Sa loob ng kuweba, nakita nila ang lumang kasulatan na naglalaman ng kasunduan ng mga sinaunang pamilya sa bayan at mga aswang. Ang kasunduan ay nagsasaad ng pagtutulungan kapalit ang kayamanan at kapangyarihan. Habang sinusuri nila ang kasulatan, natuklasan ni Mateo ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang pamilya ni Lira ay isa sa pamilyang may kasunduan sa mga aswang. Hindi siya makapaniwala. Sa pagbalik sa bayan, kinumpronta niya si Lira. Lira, may kinalaman ba ang pamilya mo sa mga nangyayaring ito? Alam mo ba ang totoo? Halos lumuha si Lira habang sumasagot. Mateo, hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ko hawak ang kasalanan ng aking pamilya. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Mahal kita. Hindi kita lulukuhin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinili ni Mateo na maniwala ang kanyang puso at pag-ibig nila ni Lira. Ngunit alam niyang kailangan nilang matapos ang misyon. Bumalik sila sa kuweba upang tapusin ang laban sa mga aswang. Doon nila hinarap ang pinuno ng mga ito, si Silab, isang matandang aswang na may kakayahang mag-anyong tao at ibon. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba na parang bakal at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Ang labanan ay nagsimula sa isang pag-atake mula kay Silab. Lumipad ito mula sa itaas. Sinubukang sugatan si Mateo gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit sa bawat pag-atake ni Silab, tinatapatan ito ni Mateo ng kanyang tabak at mga orasyon. Si Lira, sa kabila ng takot ay nakiisa sa laban. Gumamit siya ng mga dasal na itinuro ni Mang Ambo upang pahinain si Silab.
Habang tumatagal ang laban, lalo pang nagiging mabangis si Silab. Tinamaan si Mateo sa balikat, ngunit hindi siya bumitaw. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Mateo ang lahat ng lakas at konsentrasyon sa isang huling hampas. Sumigaw siya ng isang sinaunang orasyon at sinaksak si Silab sa kanyang puso. Sa huling hininga, naglaho si Silab at kasama nito ang mga anino ng mga aswang sa paligid. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa kanilang pagbalik sa bayan, natagpuan nilang walang tao sa kalsada. Ang mga bahay ay sarado, tila lahat ay nagtago sa takot. May mga bulong-bulungan na ang kasunduan ng pamilya ay hindi pa rin natatapos at baka may mga nakatagong kasapi na nagkukubli pa rin sa dilim. Sa kabila ng mga natuklasan, si Mateo at Lyra ay nanatiling magkasama. Naging mas matatag ang kanilang samahan at nanumpa silang magsisikap na gawing ligtas ang kanilang bayan. Nalaman nilang ang tunay na kalaban ay hindi lamang mga aswang kundi ang kasakiman at taksil na pagkilos ng ilang sa kanilang mga sariling kababayan. Sa pagtatapos ng kanilang pakikipagsapalaran, naging malinaw kay Mateo na ang laban ay hindi nagtatapos sa pagkatalo ng mga nilalang sa dilim. Ito'y laban din sa mga lihim at kasinungalingan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan ni Mateo na ang pag-ibig, tapang at pagtitiwala ang tunay na sandata laban sa anumang kasamaan, buhay man o hindi. Lumipas ang ilang buwan, tila bumalik na sa normal ang buhay sa Pugadlawin. Ngunit alam ni Mateo na ang kasamaan ay hindi basta-basta nawawala. Nalaman nilang si Kapitan Isagani ay may kinalaman sa pagpapalaganap ng kasunduan ng mga aswang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lihim niyang sinusuportahan ang ilang pamilya na nanatili ang kasunduan para sa kanilang kapakinabangan. Napagtanto ni Mateo at ng kanyang pangkat na hindi sapat ang tapang at lakas. Kailangan din nila ng talino at diskarte upang lubos na matalo ang nagkukubling kaaway. Isang araw, nagdesisyon si Mateo at Lyra na magtipon. Ng mga taong may malasakit sa bayan upang bumuo ng lihim na grupo, ang mga bantay ng liwanag. Ang kanilang layunin ay mapanatilang kapayapaan sa Pugadlawin at tiyaking wala nang makikinabang sa mga kasunduang nakakapinsala sa bayan. Kasama ang mga matalik nilang kaibigan na sina Digo, Aling Talya at ilang matatanda na pamilyar sa mga orasyon at agimat, nagsagawa sila ng mga lihim na pagpupulong sa isang tagong lugar sa kagubatan. Habang tumatagal, natuklasan nilang ang kasunduan sa mga aswang ay may malalim pa kaysa sa inaakala. May isang lihim ng organisasyon na pinamumunuan ni Kapitan Isagani, ang Kapatiran ng Itim na Buwan. Ang mga kasapi nito ay pawang may mga lihim na kasanayan at kaalaman sa itim na mahika. Ang layunin nila ay ang muling buuin ang lakas ng mga aswang at gawing alipin ang mga karaniwang tao para sa kanilang kapangyarihan. Sa kanilang paghahanap ng ebidensya, nalaman ni Mateo na isa sa mga bagong kaanib ng kapatiran ay si Lando, ang dating matalik na kaibigan ni Lyra. Si Lando ay may matagal ng lihim na pagtingin kay Lyra at nagpasya siyang lumapit sa kapangyarihan ng kapatiran upang makuha ang kanyang inaasam. Sa isang pagtatangkang bitagin si Mateo, si Lando ay nagsinungaling kay Lyra na sinaktan ni Mateo ang kanyang pamilya. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng magkasintahan. Mateo, totoo bang may kinalaman ka sa pagkawala ng ilang kamag-anak ko? Tanong ni Lyra puno ng takot at galit. Lyra, wala akong kinalaman sa anumang kasamaan laban sa pamilya mo. Alam mo kung gaano kita kamahal, ang sagot ni Mateo. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, nanaig ang pagmamahal nila sa isa't isa. Napagtanto nila bahagi ito ng plano ng kapatiran upang sirain ang kanilang samahan. Upang mas matiyak ang kanilang mga hakbang, nagpasya si Mateo at ang kanyang pangkat na saliksikin ang pinagmulan ng kapatiran. Nalaman nila mula kay Aling Talya na ang kapatiran ay may sinaunang ugat na nagmula pa sa ninuno ng bayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa isang mahiwagang bato na tinatawag na bato ng kadiliman, na pinaniniwala ang nagbibigay ng walang hanggan
lakas sa sinumang magtatangan nito. Dumating ang gabi ng itim na buwan, ang gabi kung saan nagiging pinakamalakas ang mga aswang at ang kasapi ng kapatiran. Alam ng pangkat ni Mateo na ito na ang pagkakataon upang wakasan ang sumpa. Sa ilalim ng gabay ni Mang Ambo, naghanda sila ng mga espesyal na orasyon at agimat na magpapahina sa kapangyarihan ng bato ng kadiliman. Nang dumating ang gabi, nagtipon ang mga kasapi ng kapatiran sa isang lihim na lugar sa gitna ng kagubatan. Si Kapitan Isagani, isuot ang isang itim na balabal, ay nagbigay ng orasyon upang palakasin ang bato ng kadiliman. Lumitaw ang mga aswang sa paligid, naghihintay ng pagkakataong makuha ang kanilang bahagi ng kapangyarihan. Habang abala ang kapatiran, tahimik na lumapit si Mateo sa kanyang mga kasama. Nagkaroon ng marahas na sagupaan, lumipad ang mga aswang sa itaas habang ang mga kasapi ng kapatiran ay gumamit ng itim na mahika upang lumaban. Si Mateo, gamit ang kanyang agimat at tabak, ay nagpakawala ng mga dasal na pumipigil sa kapangyarihan ng kadiliman. Si Lira, sa kabila ng takot, tumulong sa pagpapakalat ng mga orasyon na itinuro ni Aling Talia. Ang laban ay naging mapait at duguan. Marami sa mga kasamahan ni Mateo ang nasugatan, ngunit sa tulong ng kanilang pagkakaisa at pananampalataya, unti-unting humina ang kapangyarihan ng mga kalaban. Nang makita ni Kapitan Isagani na nanganganib silang matalo, sinubukan niyang gamitin ang bato ng kadiliman upang lumakas. Subalit bago pa man niya magamit ang buong kapangyarihan nito, pinagtulungan ni Mateo at Lira na sirain ang bato gamit ang pinagsamang lakas ng kanilang mga dasal at pagmamahalan. Nang basagin ni Mateo ang bato ng kadiliman, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas at tinunaw ang lahat ng itim na enerhiya sa paligid. Ang mga aswang at kasapi ng kapatiran ay nagsimula na maglaho sa hangin at tila mga aninong natunaw sa sikat ng araw. Si Kapitan Isagani ay sumigaw ng galit bago siya tuluyang naglaho sa harap ng lahat. Matapos ang matinding laban, ang bayan ng Pugadlawen ay unti-unting bumangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ibinunyag ni Mateo at ang kanyang pangkat ang mga lihim ng kapatiran at sa tulong ng matatandang lider muling ibinalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa bayan. Si Mateo at Lira ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang pag-iibigan ay tumibay sa gitna ng pagsubok at hirap. Hindi lamang nila iniligtas ang kanilang bayan, kundi napatunayan din nila na sa kabila ng kadiliman, ang tunay na pagmamahal ay kayang magtagumpay. Ilang taon ang lumipas, si Mateo at Lira ay nagpakasal sa gitna ng simpleng seremonya na dinaluhan ng buong bayan. Ang dating takot na bumabalot sa Pugadlawen ay napalitan ng pag-asa at bagong buhay. Sa kanilang pamumuno, sinimulan nilang paunlarin ang bayan. Tinuro ng mga tao sa mga orasyon at paraan upang ipagtanggol ang sarili at binabantayan ang kagubatan upang hindi na muling makapasok ang kadiliman. Ngunit sa kabila ng tagumpay, si Mateo ay nanatiling mapagbantay. Alam niya na ang kasamaan ay laging naghihintay sa pagkakataon na muling bumangon. Ngunit habang may mga tulad nila ni Lira, mga taong handang ipaglaban ang kanilang bayan at ang kanilang mga mahal sa buhay, walang kadiliman ang magtatagumpay. Sa huling pagkakataon, habang nakatayo sa tuktok ng bundok, magkayakap sina Mateo at Lira, pinagmamasdan ang pagdampi ng liwanag ng araw sa buong bayan ng Pugadlawin. Ang kanilang kwento ay naging alamat, isang kwentong ipapasa-pasa mula sa henerasyon patungo sa susunod. Isang paalala na sa gitna ng takot at kadiliman, ang pagmamahal, pagkakaisa, tapang ang lagi